Dear anak, salamat na ikaw ay dumating sa aming buhay. Dahil sa iyo, nabuo ang ating pamilya. Thank you, Father God, sa pagbibigay ng anak bilang isang blessing. Super excited ako sa aking pagbubuntis sa iyo. Todo prepared ako, kumakain ako ng pagkain na masustansya, at umiinom ng vitamins para ikaw din ay makakain sa loob ng aking tiyan. At ikaw ay hindi maging abnormal. Nagpakonsulta sa doktor para malaman kung okay ka lang sa loob ng tiyan ko. Todo prepared din ako sa mga gamit mo habang ikaw ay binubuntis ko. Hanggang sa ikaw ay iniluwal ko, sobrang saya ang aking nararamdaman. Hindi may paliwanag na kasiyahan. Todo bantay ako sa iyo, lahat ng oras ko nakalaan sa iyo dahil nga mahal ka namin. Ayaw ko madapuan ka ng lamok, ayaw ko makagat ka ng langgam. Ayaw ko magutom ka kaya pinapadidi kada 2 oras. Tinitingnan yung diaper kung puno na ba or okay pa. Lahat ng oras ay nakalaan sa iyo. Hindi na nga sakto ang oras ko sa pagtulog dahil ikaw ang priority ko. Di bali makulangan ang tulog ko basta ikaw ay palaging okay. Ganyan ang sakripisyo ko sa iyo bilang ina. Nang ikaw ay magsimula ng mag-aral, hinahatid ka palagi sa school at sinusundo. Dahil gusto namin na ikaw ay maprotektahan laban sa aksidente. Ginagabayan ka sa pag-aaral, lalo na kung may mga assignments at projects. Dumating ang panahon na lumaki ka na. Marami ka ng mga barkada, unti-unti na nagbago ang iyong ugali. Nakakuha ka na ng masamang ugali mula sa mga friends mo. Palihim ka na umiinom ng alak. Marunong ka na manigarilyo. Marunong ka na sumagot-sagot sa akin nang hindi maganda. Napabayaan mo na ang pag-aaral mo. Napakasakit sa akin bilang ina na ikaw ay magkaganyan. Sobrang nadismay ako sa mga pinapakita mo. Hindi ko inaakala na ganyan ka na ngayon. Unahin mo sana ang pag-aaral mo. Huwag mo hayaan na sirain ng mga barkada mo ang kinabukasan mo. Mabuti lang ang barkada kapag ikaw ay may pera. Unahin mo ang future mo. Darating ang panahon, mawawala na kami dito sa mundo. Kaming mga magulang mo. Maging kampante kami na plastado na ang buhay mo, na kaya na ninyong mabuhay sa sariling kayod. Ayaw namin na palagi kayo mangutang ng bigas para lang makakain. Ayaw namin na hingi kayo ng hingi ng bigas sa amin kapag nagkapamilya na kayo, dahil alam namin na mawawala rin kami sa mundo sa darating na panahon. Hindi naman namin sinasabi na hindi kami magbibigay o magsuporta sa inyo. Gusto lang talaga namin na maging maginhawa ang buhay ninyo, lalo na kung magkapamilya na kayo. Mahirap ang buhay kapag walang pera. Kaya habang okay pa kami, kaya pa namin kayo suportahan, pagsikapan nyo na mag-aral ng mabuti para sa good future. Napakasaya ko kung lahat ng pinapayo ko ay masusunod ninyo. Kung wala kayong natapos na edukasyon, anong trabaho ang naghihintay sa inyo? Yung nasa kanal kayo, taga-kabot ng lupa? Yung taga-buhat kayo ng mga mabibigat o liburer? Napakasakit sa akin na maging ganyan ang buhay ninyo. Mabigat ang trabaho, ngunit kunti lang ang sweldo. Ayaw namin na ganyan ang buhay ninyo. Sana mapakinggan ninyo ang aking hinaing at gustong mangyari sa buhay sa lahat ninyo mga anak ko. Hanggang dito na lang. God bless you mga anak.